tayo po'y magtuturo. Isang simpleng pangaral sa umagang ito. I believe na napakasimple, pero kung ang desire ng bawat isa, mga kapatid, ay ang Panginoon, makikita natin ang ating sarili. Amen? Okay. Slide natin. So, napakasimpleng pangaral, simpleng titulo, Preaching the Word. Preach the Gospel. Amen? Sapagkat ang Gospel ay good news. Pag tumingin tayo sa mga balita ngayon, baha, lindol, flash flood, gera, amen? Walang good news, puro bad news. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong good news ngayon. Amen? Dala-dala natin. Amen? Praise the Lord. So, preach the gospel. So, napakasimpleng titulo, mga kapatid, Pero I believe na ito'y galing sa Panginoon. Ang kanyang salita ay ito'y nagbibigay ng kalakasan sa atin. 2 Corinthians 3 verse 2. Okay. You are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. So, ikaw daw yung buhay na salita. Amen? Na naisulat. For as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in the tables of stone, but in the fleshy tables of the heart. So hindi na raw sa bato, kundi sa puso ng bawat isa. And such trust have we through Christ to Godward. 5, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. 6, who also had made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. But if the administration of death, written and engraven in stones, yung ministration of death, yung pangasiwan ng kamatayan, ay naisulat doon sa bato. Amen? Sa panahon ni Moises, was glorious so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which the glory was to be done away. So, dahil sa bato na yung mga kapatid, amen, nagliwanag si Moises. 8, how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Masagit pa kaya, mga kapatid, kapag ang salita ay naisulat sa puso ng tao, ay mas glorious pa. Amen. Let's bow our head. Dakilang Ama, Lord, nawa sa umaga ito, Lord God, ito'y napakagandang umaga na kung saan kami makikinig ng pangaral ng salita mo, Lord God, sapagkat sinabi mo, Diyos, Panginoon, na preach the gospel. Lord, ito'y magandang balita na kami ay makikinig, Lord God, ng isang magandang balita ngayong umaga, Lord God. At we believe, Lord, Father God, na kami ay magiging maayos, magkaroon ng glorious upang makita ka ng maraming tao, Lord God, sa aming buhay. Lord, i-bless mo, Lord, ang bawat isa, bless mo ang iyong salita, at gawin mo kaming karapat-dapat muli sa umagang ito upang maging pagpapala. Lord, salamat pong muli, tinatas ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. God bless you po. Tayo po makaupo na. Marami bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise the Lord. So, mayroong tayong, ang gospel ay good news. Simple lang. Good news. Magandang balita. Ebanghelyo. So, sabi ni Paul na tayo daw ay buhay na salita. Amen? Kayo ang aming sulat. Sabi ni Paul, kayo ang aming sulat. So si Paul ay nagsulat daw, amen, nasulat sa aming puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Di ba? Sabi ni Brother Adams no Friday, dapat ikaw yung nababasa ng bawat tao, sapagkat ang tao hindi na nagbabasa ng Bible. Amen? So ang Diyos ay mayroon siyang condescending. Siya logos, amen, naging flesh. So bumaba siya, ganoon din yung word. So ang unang word, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay from galaxy, zodiac, di ba? Yung mga stars, yun ang Bible nung una, di ba? Yun ang Bible ni siguro mahal ni Enoch. Amen? At pangalawang Bible, yung pyramid. Amen? So,
Pag titignan mo yung langit o yung kalawakan na Bible na sudyak ay hindi mo mababasa. Ang hirap mong basahin. Paano mo mababasa yun? Stars lang yun na puro line-line na, mga sukat. So ang Diyos nag-condescending siya para mabasa ng tao, nagpunta sa pyramid. Pero naging pyramid mga kapatid at hindi mo rin mabasa. Paano mo babasa yung pyramid? Pero may mga, siguro may mga ano doon, di ba? May mga structure na makikita mo ang Panginoon doon. May 7 church ages na ituro ko minsan. May tawag na Calvary. Merong chamber ng Diyos. So merong unti-unti naiintindihan mo yung word. Sapagkat ang Diyos ay from stars to pyramid. Ngayon, at pangatlong ang kanyang isinulat doon sa papel na ating binabasa. Mas madali nang basahin. Hindi na sa stars, hindi na sa pyramid, kundi sa isang papel na naisulat ng isang tinta. Amen? So, ngunit ang papel na ito, mga kapatid, ay pwedeng punitin. Pwedeng sunugin, pwedeng imak ng tao, mga kapatid. Amen? Kaya ang Diyos ay nagsusulat siya uli, mga kapatid, ng kanyang panibagong salita sa puso ng bawat isa. Amen? Okay. So, ang gospel, mga kapatid, ay meron tayong 4 na gospel, di ba? Matthew, Luke, Mark, John. Amen? Ito yung napakagandang gospel, mga kapatid. 4 gospels at may pang-5, yung motherhood. Amen? Hindi sinabing wife, kundi motherhood. Ibig sabihin, meron siyang mga anak. Ang lamb's wife, dapat siya maging mother. Ibig sabihin, meron kang bunga ng Espiritu. Yan ang 5th gospel. So, ang church, siya isang 5th gospel kung meron siyang bunga ng Espiritu Santo. Kapag nibuhay niya yung word, yan ang 5th gospel. Amen? Sapagkat ang gospel ay good news. Kapag ibinuhay mong word, mga kapatid, ikaw ay isang good news. Amen? Okay. Basahin pa natin sa 3. For as much as you are manifestly declared, basahin ko po sa Tagalog, English po dyan. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, hindi sa mga tapyas kundi sa tapyas ng pusong alaman. So kayo ang sulat ni Kristo, sinong nag-minister si Paul. So habang nag-minister si Paul, mga kapatid, habang siya nangangaral, mga kapatid, na isusulat yung word sa bawat puso ng believer. Sabi niya, kami ang sulat namin ay kayo. So ibig sabihin, habang siya nag-preach, mga kapatid, si Paul, ay nisusulat ang salita sa bawat nakikinig. Kaya mahalaga ang gawain. Okay. So kayo ang sulat ni Kristo na kami ang nag-minister, kami ang nangasiwa, hindi ng letra, amen, kundi ng Espiritu. Amen? Four, in such trust have we through Christ Jesus, Christ to God word. 5, not that we are sufficient of ourselves to think anything of ourselves, but our sufficiency is of God. So hindi kami sapat. Sinasabi ni Paul na wala kaming kasapatan, hindi kami sapat sa aming sarili upang isipin, sabi niya, isipin ng ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Hindi ka sapat, wala kang kakayahan. Amen? Wala tayong kakayahan. Kahit sino, mga kapatid, sabi ni Paul, wala kaming kasapatan, kundi ang aming kasapatan ay galing sa Diyos. So ang ating kalakasan ay galing sa Diyos lahat. Lahat ng victory, lahat ng pagtagumpay natin ay galing sa Diyos. Amen? Kaya sa pagpunta mo dito, hindi kumisan alanganin kong umatin, di ba? Pero dahil nandito ka, ang Diyos ay ang gumawa. Amen? Sa 8. 6. Who also made us able ministers of the New Testament. So siya daw yung naging ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ang Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay,
dapat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang daming humahawak ng Bible, di ba? Pero titik lang. Ang ganda ng mga pangangaral, humility, magpasubmit kayo. Amen? For God so loved the world, pero titik lang yun. At ang titik ay pumapatay. Amen? Kapag hindi mo na ibuhay yung word, ito'y pumapatay. Amen? But if the ministration of death, written engraven in stones, was glorious, so yung sulat ni Moises sa bato, amen? Sa 2 tapes na bato, ito'y low, lahat sila ay namatay. Pero sa ganong paraan, mga kapatid, kahit papano yung salita na yon na naisulat ni Moises, mga kapatid, siya ay nagliwanag. Pero ito'y kamatayan. Dumating ang mercy, ang awa, amen, at naisulat sa puso ng bawat isa, how much more na ito'y mas glorious dapat. Amen? Dapat mayroon siya mas makitang liwanag sa'yo. Mayroong makitang yung mga pamilya mo, yung mga kamag-anak mo na liwanag sa'yo upang sila ma-convert. Sapagkat bawat isa sa atin tayo mga mangangaral ng salita, ng gospel. Hindi ka pwedeng marunong magsalita, pero ikaw ay nangangaral sa buhay mo. Amen? Hindi lahat marunong magsalita. May mga taong marunong magsalita, may mga taong tahimik lang. Pag di mo kinausap, hindi siya magsasalita. Kaya ang tao dapat pwede siyang mangaral sa pamamagitan ng kanyang buhay. Amen? Sa 8, how shall not the ministration of the Spirit rather glorious? Di ba? Sabi niya, mas glorious pa yung word na napakinggan natin kaysa yung sa panahon ni Moises na kung saan ito yung law. Amen? At lahat sila ay namatay. So yung word, amen, naisulat sa mga stars, sa zodiac, naisulat sa pyramid, naisulat sa papel, nailagay sa cellphone, nailagay sa laptop, nailagay lahat. Wala ka ng excuse na hindi pwedeng magbasa. Na-translate sa Tagalog, na-translate sa Bisaya. Amen? Wala na excuse na ang tao hindi ako nakapagbasa. Amen. Matthew 16, verse 18. Okay. And I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Alam po natin yung verse na yan. Thou art Christ, the Son of the living God. Revelation. And upon this revelation I will build my church. Amen? And the gates of hell, ibig sabihin, yung church na yan, against ang impyerno. Pero hindi siya magpre-prevail. All hell against this church, this revelation. Amen? Kaya ayaw ni Diablo na malaman mo ang yung revelation mo kay Kristo o kung sino ka. Pinipigilan niya yung Genesis at Revelation. Amen? Okay, pakilagay sa next slide. Ang church, ecclesia. Greek word. Assembly. A gathering of citizens called out from their homes, galing kayo sa mga kanya-kanyang tahanan, into some public place. That's a church. Galing kayo sa iba-ibang tahanan at pumunta kayo dito sa isang publikong lugar, and I will build my church. Upon this rock, I will build my church. Upon revelation, at kayo narito, tayo nag-assemble bilang isang church. Amen? An assembly of the people convene at the public place of the council for the purpose of deliberating. So meron silang pinag-uusapan, ito isang pagtitipon, isang iglesia. Galing sa iba-ibang mga tahanan, galing sa Antipolo, galing sa Cubao, galing sa Taytay, galing sa Pampanga. Amen? Kung saan lugar ang nagtipon sa isang public place. Amen? Okay. At doon ipapahayag ng Diyos ang kanyang salita. Okay. Now, ang foolish virgin, mga kapatid, kulang lang siya ng langis. Meron siyang langis pero naubusan. Sabi ni Abraham na ito'y na-drain. Kaya naghanap sila ng langis. Na-realize nila, nakita nila na kulang na kami ng langis. Ibig sabihin, nanghina na kami.
Hindi na kami nag-church, kulang na. Punta kayo sa mga nagbebenta, ang nagbebenta ay mga denomination lang naman eh. Punta kayo sa mga denomination. Ang dami nga nagbibinta sa denomination, mga kapatid. Ang dami nag-worship, ang dami nangangaral. Amen? Pumunta kayo doon. Sa mga nagbebenta. At sila din ay naghanap din ng nangis. Ang mga foolish virgin ay naghanap sila ng revival. Naghanap ng mga kung saan sila ng apoy. Amen? Kaya tingnan mo sa internet, ang dami silang nag-worship, ang ganda ng worship nila. Naghanap sila ng revival ng oil. Pero salamat sa Panginoon, ibinuhos ng kanyang oil sa kanyang nobya. Amen. So, ang paglilingkod sa ating Panginoon na hindi naman ito yung pilitan. Kung pilitan yung mga kapatid, literal lang yun. Umatin ka, yun ang word. Dahil may nagsabi sa'yo, umatin ka. Pero pag mahal mo ang Panginoon, kahit na walang magsabi sa'yo, pupunta ka. Yun ang love. Na kahit na siguro nahirapan ka, amen, kahit na siguro wala kang pamasahe, ay pupunta ka kasi ikaw yung bahagi ng word. Amen. Shall we say praise the Lord? So hindi ka napipilitan. Okay, tingnan natin sandali yung Revelation 3, Laodicea. Ang Laodicea ito ating panahon. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I spew thee out of my mouth. Iluluwa kita. Isusuka kita. Because thou sayest, I am rich, increase with goods, and have need nothing, and knowest not thou art rich, naked, miserable, poor, blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold, tried in the fire, not thou mayest be rich, that thou mayest be rich, in white raiment, that thou mayest be clothed, in that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou shalt mayest see. Ang Laodicea, mga kapatid, ay ito'y lugar ng Laodicea sa Lycus. Ito'y binagsak ng isang earthquake, malakas ng earthquake. Dati siyang mayaman. Napakayamang syudad ang Laodicea. Ang pangunahing nilang business, mga kapatid, ay banking. Maraming mga bangko, kaya mayaman ang Laodicea. Kaya nga sabi niya, I am rich. Okay? So pangalawa ay medisina. May mga ophthalmologist sila. Kaya akala nila sila may mata. Kaya sabi nila ng Panginoon, buy of me eye salve. Pamahid sa mata. Akala nila may nakakita sila. Ang mga denomination, akala nila nakakita sila. Akala nila mayaman sila, pero sila ay mahirap. Pangalawa, mga kapatid, pangatlo na business ng Laodicea ay clothing, garments. Pero hubad sila. Okay? So, ang Laodicea, mga kapatid, ay wala siyang water source. Wala siyang tubig sa kanyang lugar. Ang ginawa ng Roman, mga kapatid, government, nagawa siya ng aqueduct, mga kapatid, from Colossae, fresh water yon. Siguro 5 miles, hindi ko alam kung ilang milya yung mga kapatid. Papunta sa Laodicea, ito'y fresh water malamig. Siguro gumawa siya ng pipeline o ng bato, amen, ng irrigation. Pagdating sa Laodicea, lukewarm na siya kasi mainit. Dumaan sa maraming marahabang pagbiyahe, pagdating sa Laodicea, lukewarm na siya. Fresh water yon. Dalawa. Isa pang galing ng source ng tubig ng Laodicea ay Hierapolis. Ito'y hot spring. Mainit naman. Mainit na mainit. Mapapasok ka. Marahil dito nila kinukuha yung mga medisina nila. Amen? At gumawa ng Romano, mga kapatid, Roman, amen,
ng Aquila papunta sa Laodicea, mainit na mainit. Pagdating sa Laodicea, lukewarm na rin siya. Kaya ang inumin ng Laodicea ay lukewarm lahat. Pero ang hirap naman uminom kayo puro mainit. So gusto natin laging malamig. O kaya mainit, kape. Diba? So lukewarm, amen? So ibig sabihin mga kapatid, dalawa ang source ng water ng Laodicea, yung fresh water at yung hot water. So ang Kristyanismo ay galing sa mga Baptist, Methodist, Lutheran. Sila ay identified na fresh, malamig na tubig kasi hindi sila mainit. Protestant, yung mga reformers, hindi naman sila nag-start na mainit, sila yung malamig. At pagdating sa ating panahon, Laodicea age, sila ay naging lukewarm nung dumating ang message. Isang source ng tubig, mga kapatid, ang Pentecostal, sila nag-start na mainit na mainit. Sobrang init. Ibinuhos ng Diyos, kumbaga identified sila na sila ay mainit talaga. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang espiritu doon. Amen? Pero pagdating na ating panahon, dumating yung message, sila ay naging lukewarm. So lahat ng denomination naging lukewarm pagdating sa ating age. Pero salamat sa Panginoon, hindi galing sa Romano ang ating source ng tubig. He that believeth on me. Amen? Upon their belly shall flow rivers of living water. Amen? Galing sa loob mo yung tubig. Bakit? Nandun yung Espiritu na kahit na hindi ka patinin, ating ka pa rin. Kasi nandun yung source ng tubig mo sa loob. Out of their belly shall flow rivers of living water. Kaya huwag nating hayaan sa panahong ito ang lukewarm age na hindi ka pwedeng maging lukewarm. So dapat mainit ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi na kinakailangang imbitahan o papatinin o Brad, linggo, pumatin ka. Hindi na. Hindi na. Kinakailangan maging matured ang iglesia. Kagaya ng mga Pentecostal, sila yung naging malamig. Sila yung naging mainit, pero naging lumamig nung dumating yung message. Yung mga denomination, yung mga Pentecostal, yung mga reformers, amen? Malamig, pero naging lukewarm din naman sila lahat. Okay, basahin natin isang quote. Now remember this. Christ is the true church. Is a continuation of the book of Acts. But the book of Revelation shows how that the Antichrist spirit would come into the church and defile it, making it lukewarm. So gusto ng diablo na maging lukewarm ang isang iglesia. Formal, powerless, exposes Satan, revealing his works. So yung message dumating upang i-reveal yung gawa ng kaaway. Amen. Destruction of God's people and the discrediting of God's word, right down to the time he is cast into the lake of fire. So bago itapos sa lake of fire ang si Satanas, mga kapatid, gagawin niya lahat. Amen. Ang kanyang magagawa upang sirain ang kanyang iglesia. He fights that he cannot stand it. He knows that if the people get the true revelation of the true church and what she is, kung sino ka, at nakita mo kung nasaan ka, what she stands for, and that she can do greater works, she will be an invincible army. So kinakailangan ng true revelation, totoong kapahayagan ng salita. So gusto ng kaaway, amen, ng Satanas, amen, na maging lukewarm ang isang iglesia. Hindi lang dapat church-goer. Amen? Kundi ibuhay yung salita. Amen? Hindi sapat yung magpakita kay pastor sa mga kapatiran. I mean, dapat mayroon silang makikita ng pamilya mo na unbeliever na ikaw ay totoong believer. Amen. So yung true revelation, yung rock, upon this rock, I will build my church. Amen. Matthew 16, verse 15. And he said unto them,
Go ye into the world and preach the gospel. Ipangaral nyo ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. To every creature. Preach the gospel. Hindi sinabing teach the word. O hindi niya sinabing preach the word. Preach the gospel. Ipingaral ang magandang balita. So meron tayong 4 gospels, di ba? Matthew, Luke, Mark, John. Ang 5th gospel natin, yung motherhood. Amen? Na kung saan yung mother na yan, mga kapatid, ay pinapalaki ang kanyang mga anak para sa Panginoon. That's motherhood. Amen? Yung dinadala mo sa church yung mga anak mo upang sila matuto. Amen? Na mag-church mamaya. Kasi pag hindi mo dinala yan sa church, habang bata pa mga kapatid, mahirapan kang dalhin mayan paglaki na yan. Amen? Okay. Babasa ako ng isang quote. And he began to tell them, this gospel will be preached to every nation, kingdom, for a witness unto me. So yung pangaral ng gospel, ito'y isang witness. Amen? Na makikita ng sanlibutan. You know what? Now, he never said, this gospel, now he didn't say, go teach the word. Huwag mong ituro lang yung word, yung salita, yung letra. Amen? But preach the gospel. That's the lot difference. Certainly, the gospel is the power and demonstration of the word. So, hindi lang puro word. So, merong power and demonstration of the word. Amen? Ano ba yung demonstration ng word? Yung Holy Spirit na nasayo. Amen? So, not to teach the word. Amen? Hindi lang ituturo yung word, kundi i-preach the gospel. Okay. So, napakaganda yung gospel na John 3:16. For God so loved the world, yun ang paborito ng marami. Amen? Yung gospel na yan. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Hanggang doon lang. Hindi na tinuloy. Pero mamaya itutuloy natin. Next slide. Meron ba dyan? Yan. And the gospel is the word plus power. Gospel came in power and demonstration of the Holy Spirit. Hindi lang puro word, hindi lang puro letra, kundi kapangyarihan, amen, ng Espiritu. The letter kill it, but the Spirit give it life. Ibig sabihin, yung demonstration of the Holy Spirit, yung ibubuhay mo yung Word of God. Yan ang good news. Kapag nibuhay mo na ang salita. Amen? So mayroong magandang balita ngayon. Ikaw ang magandang balita. Ikaw ang gospel. Amen? Hindi lang letra, hindi lang yung napapakinggan mo. Ang ganda ng preaching ni pastor, ang ganda ng pangangaral. Pero hindi mo naman ibinubuhay. Wala rin. Papatay din sa'yo yan. Amen? Hindi lang emosyon. Amen? Hindi lang yung nararamdaman natin. Hindi lang prosperity. Yung iba, lumaki yung church, lumaki yung mga simbahan, ang dami mga material na bagay. Amen? Literal lang yun. Amen? Okay, John 3:19. Pagkatapos ng John 3:16. And this is the condemnation. Ito daw ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. Dumating yung light, naging kahatulan. Di dapat for God so loved the world. Pero nung dumating yung liwanag, ito'y condemnation. The light is come into the world and men love darkness. Kasi ang mga tao gusto nila yung darkness. Ayaw nilang pasaway sa mga ginagawa nilang masama. Ayaw nilang pasaway ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pulpito ito'y nagsasaway sa mga masasamang gawa. Amen? Love darkness rather than light because their deeds were evil. So ayaw nila ng message, ayaw ng word. Gusto nila John 3:16, yun lang. Pero sa John 3:19, ayaw nila. Amen? So hanggang for God so loved the world,
Pero yung dumating yung liwanag, amen, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Dumating yung liwanag upang sawayin yung masamang gawa. Upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Amen? The letter kill it, but the Spirit give it life. So, ang Bibliang ito mananatiling patay hanggat hindi mo ibinubuhay. Pwede lang punitin, pwede lang sunugin. Pero pag naibuhay mo na, hindi na pwedeng sunugin. "20. For everyone that doeth evil, hated the light." Kaya pag ikaw ang tao na namumuhay sa kasalanan, galit sa word. Galit sa message. Kasi ayaw pasaway. Meron siyang ginagawa sa dilim. Sa bahay ko minsan, pag madilim, pag bukas mo ng ilaw, ang daming ipis, nagtatakbuhan sa dilim. Amen? Kasi takot sa liwanag. Ganon din yung mga tao na takot sa liwanag. So, ang tao galit sa liwanag sapagkat mga kapatid, ayaw nilang pasaway sa mga gawa nila na nasa kadiliman. Amen? So, gusto nilang gawin ang kung kanilang gustong gagawin sa buhay nila. Walang makikialam sa buhay nila. Pero salamat sa Panginoon, pinapakialaman yung buhay natin. Meron tayong free moral agency. Pwede kang mamili, maglingkod o hindi. Pero sa mga elect, walang epekto ang free moral agency. Bakit? Si Abraham gustong uminom, pero pinigilan siya ng Diyos. Meron siyang free moral agency, pero pinigilan siya ng Diyos. Gusto niyang manigarilyo, pero pinigilan siya ng Diyos. Meron siyang free moral agency, pero pinigilan siya ng Diyos. Walang epekto sa kanyang free moral agency. Ikaw ay elect. May epekto ba sa'yo ang free moral agency? Kung tinawag ka ng Diyos, halos gusto mong gawin yung gusto mong magawa, pero hindi mo magawa kasi tinawag ka ng Panginoon. Amen? Kung minsan gusto mong uminom, gusto mong maglasing, pero hindi mo magawa kasi ikaw ay special ang pagkatawag sa'yo. So ang prophet, mga kapatid, gusto niyang gawin, magpakamatay, mga kapatid, gusto niyang uminom, pero hindi niya magawa kasi may special siyang ministry at tatawagin ang isang nobya. Kung ang prophet ay malinis ang buhay, dapat ang nobya malinis din ang buhay niya. Bino mo, kuha ng asawa, lasing ka. Hindi pwede yun. Sa isang anak ng hari, anak ng Diyos, asawa niya ay hindi malinis ang buhay. So yung forerunner, mga kapatid, yung prophet na tumawag sa nobya, malinis ang buhay, dapat ikaw din malinis ang buhay mo. Amen. Now, next slide. Now, in order, he didn't say, go to teach the word. He said, go preach the gospel. He never did commission, go teach the word. Go preach the gospel. And the word is the beginning. Yung pangaral, ito yung umpisa pa lang. Or the forerunner of the gospel. The word goes out in the gospel of the power of the demonstration of God follows the word, makes the word manifest. Ang pangaral ng salita sa bawat church, ito yung word. Pero pag binuhay mo, ito yung gospel. At ikaw ngayon ang gospel ng Panginoon. So dapat may buhay mo yung word kasi mananatiling patay ang salita kung hindi mo binuhay. So dapat mag-manifest sa buhay ng bawat isa. That is the gospel. In order if man could preach the gospel, pwedeng mangaral ang bawat isa kapag ibinuhay mo yung word of God. Kahit bata, matanda, pwede ka mag-preach sa pamamagitan ng buhay mo. Hallelujah. Shall we say praise the Lord? Sapagkat ang Diyos gusto niya ng sisidlan. Amen? Na isang lupa, isang mahina. Now, next slide. Now we are His hands on earth.
God is spirit. Wala siyang katawan, wala siyang kamay. Wala siyang tenga, wala siyang mata. Pero ikaw ang kanyang kamay. We are His eyes on earth. We are His gospel on earth. Ikaw ang good news sa mundong ito. Sa labas, wala nang good news. Wala, puro bad news na makikita mo. Pero ikaw ang good news ng Panginoon. Ikaw ang witness ng Panginoon. Go and preach the gospel into all nations. Amen? Paano ka maging gospel? Paano ka maging good news, mga kapatid? Pag ibinuhay mo na yung word, pag hindi mo pa binuhay, magiging patay pa rin yan. And the gospel is not altogether by the word. The word made manifest is the gospel. Paano mag-manifest yung word? Sabi ko nga, ibuhay mo yung word. Ito yung gospel. Napakasimple lang. Preach the gospel. Bawat isa ay preacher ngayon. Amen? Kung ang kapatid mo ay unbeliever, ikaw ay mangaral sa pamagitan ng buhay mo. Eh baka naman lagi kang nasa inuman, paano mako-convert yan? Hindi yan mako-convert. The gospel come not in word only, but through power and demonstration of the Holy Spirit. Go ye into all the world and demonstrate the power of the Holy Spirit into all nations. Now instead of that, we begin to teach theology. So ang mga tao din namin siyang titis ng theology. Nagtitis ng word, nagtuturo ng word. Nag-worship sila. Pero walang demonstration ng Holy Spirit. Walang life. Walang buhay. Pero salamat sa Panginoon, nabigay siya ng word upang ibuhay natin, ng Spirit upang ibuhay natin. Amen. So word plus your life. Ang salita at ang iyong buhay. Amen. Now, time will come, darating ang araw na bawal lang mag-preach. Bawal lang Bible study. Bawal lang mag-church. Tatanggalin na sa internet. Tatanggalin na sa Bible. Tatanggalin sa computer. Bawal na. Pupunitin yung mga Bible, susunugin siguro ng government. Pero kahit sunugin nila. Kasi yung word, nasa puso ng bawat isa. So, nakita yung word nandun sa galaxy, nasa zodiac, nasa pyramid, nasa papel. Pero nga nasa flesh. Kumalat na. Kumalat na yung word. Hindi ng papel, kundi ng salita ng flesh. Ng nobya. So yung katawan ng nobya ay gagamitin ng Diyos upang maging witness sa mundo. Mayroon isang tao, mga kapatid, si John. Sabi niya, Pastor, umatin siya isang church. Isang araw sabi niya, Pastor, surrender ko ang aking buhay. Oy, ako'y natutuwa. Sabi ng pastor, surrender mo ang buhay mo, kilala ka namin, ikaw ay sugarol. Ikaw ay sugarol, marami kang masama kang tao, ikaw ay wicked one. Oh, salamat pastor, sabi niya. Pero anong dahilan, bakit sinuko ang buhay mo? Maganda ba yung sermon ko? Maganda ba yung awitan? Hindi pastor, hindi doon sa sermon mo. Maganda yung mga sermons, maganda yung mga awitan, pero hindi doon. Pero bakit? Meron kayong membro na kasama ko sa trabaho. Sinabi ko lahat ng masasama sa kanya, pero hindi siya natinag. Gusto kong maging kagaya niya. Ibig sabihin, merong nakita yung tao na yon sa isang tao na hindi naman siya nagsalita, pero nangaral ng gospel. Dapat ikaw, na nobya, na mangaral ka ng gospel sa pamamagitan ng buhay mo. So sabi niya, ang kinatutuwa, hindi doon sa pangaral, kundi yung buhay ng isang tao. Tinawag siyang holy roller, di ba? Fanatic. Pero ganun pa rin siya. Walang nangyari. Kaya na-persecute siya, wala pa rin mangyayari.
Kahit na marami kang trials, ganun ka pa rin. Maglilingkod ka pa rin. Kahit maraming pagsubok, maglilingkod ka pa rin. Kahit na wala kang kulang-kulang yung pamasahe mo, maglilingkod ka pa rin. Kasi tinawag ka ng Diyos na mangaral ng Kanyang salita. So hindi lahat mga kapatid maging pastor, hindi lahat mangaral. Pero lahat ay mangaral sa pamamagitan ng buhay niya. So, gospel, yung word na i-manifest sa isang katawan ng isang tao. Shall we say praise the Lord? Amen. Next slide. But, after all, passing tracts is not preaching the gospel. So dati may mga tracts tayo, di ba, sa Serpent Seed, may mga Jezebel religion, pinapasa yung tracts. Pero that's not the preaching of the gospel. The gospel came not in word only, said Paul, but through power and demonstration of the Holy Ghost. See, not just teach the word, but preach. Make manifest the word. The word has to be made alive. So kailangan mabuhay yung word. Hindi lang letra. Hindi lang letra. Kailangan mayroon siyang kamay, may mata, may paa. It's a dead letter. It's made until it's made manifest, and then it's quickened and it's brought past what God said about. So, mangyayari lahat ng sasabihin ng Diyos, ibubuhay ng isang tao. That's the gospel in action. Amen? So, maging action, ito, nandito lang to. Lagi natin, nandyan lang yan, hindi yan aalis. Nandyan lang yan. Pag hindi mo buklat, hindi mo mababasa. Pero pag naibuhay mo na, kakalat na yung witnesses ng ating Panginoon. Amen? So ito yung nag-quick-quicken, mga kapatid. The gospel in action. Amen? So passing tracts, hindi naman preaching, hindi yung preaching yun, pero mga kapatid, ang preaching ng gospel ay yung manifest, manifest yung word. Okay, next slide. Well, sabi niya, the word made manifest is the gospel. The gospel came to us not through word only, but through power and demonstration of the Holy Ghost, to demonstrate the power, make the gospel live. Nawagan maging buhay ang salita ng Panginoon ngayon. Paglabas natin, ikaw na yung buhay na salita. Huwag mo lang, hindi lang puro letra. Hindi lang dito, kundi isulat sa puso ng bawat isa. Okay. Matthew 24, verse 3. So, tinanong ng mga disciples kung kailan yung end time. So, kabisado ng believer yan, ng OFA Church. And he sat upon the Mount of Olives. The disciples came unto him privately, saying, tell us when shall these things be? And what shall be the sign of the coming and the end of the world? Kailan ba yung end of the world? Okay? 6. And you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not be troubled, for all these things must be come to pass, but the end is not yet. Yung mga gera, rumors of wars, Israel, Russia, is not yet the end. Pero dapat maghanda ka na. Famines, earthquakes, pestilence, flash floods, false prophets, sabi ng Panginoon, the love of many shall wax cold, manlalamig ang mga pag-ibig ng marami. Amen? Magkaroon ng earthquakes, landslide, maraming mamamatay sa mga famines. 14. Ito yung end of the world, end shall come. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Kailan magkakaroon ng end? Kapag yung word ay naibuhay ng bawat isa. Kapag hindi na buhay ng bawat believer o yung huling nobya, pag hindi nag-mature yung huling nobya, amen, walang end.
So kinakailangan mag-mature yung huling tinawag ng Panginoon, and the end shall come. Kapag na-preach yung gospel, pag naipangaral yung salita, kapag naibuhay yung word, pag nag-mature ng isang nobya, mga kapatid, in the end shall come. Amen? So ibig sabihin, ikaw pala, nakasalalay pala sa nobya, ang end of the word. Kapag naibuhay na, mga kapatid, yung salita ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos, ibuhay yung word. So nakita natin yung manifestation ng word. Galing sa taas hanggang sumababa sa pinakasulok ng puso ng bawat isa. Amen? So, hindi ka dapat maging lukewarm sa paglingkod. Amen? Hindi lang na-convert sa message. Gusto ng mga Baptist, i-convert lahat yung mga Methodist. Yung mga Catholic, i-convert lahat yung mga Muslim. Gusto ng message, i-convert lahat yung mga denomination. Ibuhay mo na yung word. Amen? Preach the gospel. So, God wants His word na isulat sa puso ng bawat isa. Amen? How many knows? Next slide. How many knows that the gospel is? Not the word. Brother Branham passed his Bible. Paul said the gospel come not in us, to us, not in word only, but through the power and manifestation of the Holy Ghost. The gospel is the power of God to make the word act what it says it will do. Kung anong sinasabi ng word, yun ang gawin mo. From Genesis to Revelation, yun ang gagawin mo. Ibuhay mo yung word. Wala kang pipiliin. Lahat. At ibuhay mo. Sapagkat yun ang Diyos. Gusto ng Diyos. The word acts what it says it will do. Amen? Lahat. Amen? So, it is precious mga kapatid. Napaka-precious ng word. Ng salitang ito. Meron akong Bible na maliit na kung saan doon ako nagbasa nung unang-una pa mga kapatid at doon ako nagtanong bakit ganito sa buhay ko. At itinatago ko yung Bible, yung maliit na Bible na red yata yon. Amen? Napaka-precious. Pero mas precious kapag isulat natin sa ating mga puso. Amen. Di ba? Iniingat-ingatan natin to. Oh, yung Bible ko, nasa yung Bible, kinukuburan natin mga kapatid ng maganda. Amen? Higit pa kaya kapag ang word nasa puso ng bawat isa. Di mag-ayos ka ng damit mo. Ayusin mo yung damit mo. Maging maayos ka na. Amen? Hindi lang litra yung inaayos natin. Hindi lang Bible, kundi yung word, yung sisidlan, amen, ng word na yan. Amen. Proverbs 3, verse 1. Malapit na tayo. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. So yun nagsulat ng word sa langit, sa pyramid, sa word, sa papel. Sabi niya, isulat mo sa iyong puso. Yan ang utos ng ating Diyos. My son, let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall be the add unto thee. Kung gusto mo ng kapayapaan, kung gusto mo ng mahabang buhay, amen, ibuhay mo yung word. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them upon thy neck. Write them upon the tables of thine heart. Isulat mo sa iyong puso. E paano ko isusulat yun? By the Holy Spirit. How? Paano naman by the Holy Spirit? Umating ka sa gawain. Makinig ka ng word. Makinig ka ng word. Faith cometh by hearing and hearing of the word of God. Okay. And he gave unto Moses, next slide, ito na yung bato. And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimony,
tables of stone written with the finger of God. Isinulat ng daliri ng Diyos yung batas sa 2 tapes ng bato. Pero si Moses ang nagsulat. Habang nagsasalita ang Diyos, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery. Sabi ng Panginoon, yung narinig mo, isulat mo. But it is written by the finger of God. Habang sinulat ni Moses, ang Diyos ang nagsusulat. Habang ikaw ay nakikinig, ang Diyos ang nagsusulat sa puso mo. Kaya dapat makinig lagi sa gawain. Umatin sa gawain. Kasi doon isusulat ng Diyos ang kanyang salita sa puso ng bawat isa. Sabi niya, so isulat ng Diyos sa kanyang daliri ang mga salita na yan. Amen. Naisulat sa tapes ng bato. Okay, Exodus 34 verse 1. So yung unang bato yun. Sapagkat nung nagalit si Moises, ibinato niya mga bayit, tinapon niya yung ginawa ng Diyos na bato at nasira. Sabi ng Diyos sa kanya sa 34, and the Lord said unto Moses, hew thee 2 tables of stone like unto the first. Gawa ka uli ng 2 bato. Kasi sinira mo yung bato. And I will write upon these tables the words that were in the first tables which thou breakest. Gumawa ka uli ng bato at isusulat ko, I will write upon these tables the words that were in the first table. Isusulat ko, sabi ng Panginoon. Amen? Kasi sinira ni Moses yung 2 bato. Kaya gusto ng Diyos, isulat yung word sa puso mo para hindi na masira. Kaya masabi niya, my son, isulat mo sa iyong mga puso. Isulat mo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And I will write upon these tables the words were in the first tables which thou breakest. So sinira ni Moises, alam po natin yung kwento, yung unang bato, sabi ng Panginoon, bumaba ka kasi gumagawa siya ng Diyos-Diyosan. So bumaba si Moises, buhat-buhat yung bato. Pagbaba niya, may Diyos-Diyusan. At tinapon niya yung bato, nasira. Sabi ng Panginoon, gumawa ka uli. Gawa ka uli ng bato. Verse 2. And be ready in the morning, and come up in the morning unto the Mount Sinai. Come up higher. Amen. Come up higher. Umakyat ka. At doon ko isusulat yung aking word. And present thyself there to me in the top of the mount, doon sa love, doon sa tuktok, doon sa pyramid, doon sa capstone. Amen. Gumawa ko rin ng bato at isusulat ko ang aking salita. Next, 27, verse 27. And the Lord said unto Moses, write thou these words. Sabi ng Panginoon kanina, isusulat ko ang mga salita. Habang sila nag-uusap, nagkukumunyo, nag-fellowship, nakikinig si Moises. Sabi ng Panginoon, isulat mo yung mga napakinggan mo. Write these words, for after the tenor of these words, I have made a covenant with thee, with Israel. So nagkaroon ng covenant dahil sa mga salita na yan. Amen? So habang nagkukumyon silang dalawa mga batid, nagsasalita ang Diyos, thou shalt not do this, thou shalt not commit adultery. Napakinggan niya. Pero isulat mo. So see, yung mga prophets,
Si John, narinig yung tinig, isinulat niya. Sabi, huwag mo isulat. So yung mga prophets, kapag narinig nila yung tinig ng Diyos, isisulat nila. Siya yung word na binabasa natin. Ito'y galing sa mga prophets. At isinulat ng mga prophets, ng mga tao, galing sa Diyos. Isulat mo. Write them. Next slide. 28. And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. So 40 days siya nasa bundok ng Sinai. He did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 commandments. Hindi siya nagutom, Brad. Nasa eternity siya. Kasama niya ang Panginoon. Hindi siya nauhaw ng 40 days. Hindi siya nanghina. Nag-change siya. Amen. Dahil ka-fellowship niya ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi siya nauhaw. Hindi siya nanghina. Hindi siya napagod. Dahil sa communion niya sa Panginoon. So lahat ng trials natin ngayong umaga, mapapawi dahil mayroong communion ka sa ating Panginoon. 29. And it came to pass when Moses came down from the Mount Sinai with the 2 tables of stone, tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses was not. Hindi nalalaman ni Moses na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pagkipag-usap sa Diyos. Hindi alam ni Moses. Dala-dala niyang word, yung letra. Yung 2 tapis na bato bumaba siya, hindi niya alam na siya nagliliwanag. Dahil, sabi niya, nagipag-usap siya sa Diyos. Meron silang communion. Amen? Na-translate yung word sa buhay niya. Naging word siya. Siya yung word ng Israel sa oras na yan. Siya yung Diyos sa oras na yan. Amen? Dahil sa pagkipag-communion sa Diyos. Sabi ng Panginoon, umakyat ka sa bundok, kakusapin kita. Pumunta ka sa church, magsiservice tayo. At doon, habang sinusulat ni Moses ang kanyang salita, naging liwanag siya. Ibig sabihin, naging buhay yung word. Merong letra at merong buhay. Amen? May nakasulat sa bato at merong buhay. So nag-change siya, mga kapatid, dahil meron siyang communion sa Diyos. So after 40 days ng fellowship, amen, bumaba siya, mga kapatid, with the written word, pero siya yung manifestation ng word. Amen? Nakinig lang siya. Isulat mo, sabi ng Panginoon, bahala na ang Diyos na magsulat sa puso natin kapag ikaw ay nakikinig sa mga pangaral ng ating Panginoon. Amen? So He became the Word. Siya naging liwanag. Siya nagliwanag. Nabago ang buhay niya, hindi niya alam. Hindi napansin. Basta lang siya, nagsusulat lang siya ng Word, nakikinilig siya, nag-church lang siya, nagpag-fellowship lang siya, Panginoon, hindi niya namamalayan, nagbabago na siya. Tinamang buhay mo ngayon. After 20 years, before 20 years ago, di ba? Ano ang buhay mo ngayon? Di ba nabago ka? Namalayan mo ba? Alam mo ba na nabago ka ngayon? Di ka ba natutuwa na binago ka ng Panginoon? Dati ka sa inuman. Dati ka sa beer house, ang dami mong problema sa buhay. Pero nung dumating sa message, nagipag-commune ka sa Panginoon, nag-church ka, nabago ang buhay mo na hindi mo alam. Magpatuloy ka lang. Hindi mo mamalayan, mararapture ka na.
Paano nagbago si Moises? Dahil sa pakipag-usap niya sa Diyos, dahil sa Word, at naibuhay niya yung Word. Sa bawat gawain, dapat makita mo ang Panginoon. Sa bawat pangaral ng salita, dapat maibuhay mo yung Word. Sapagkat ikaw ang mangaral ng good news. At ikaw ang good news sa umagang ito. Shall we say praise the Lord? Amen. Hindi lang batas. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Keep the holy Sabbath day. Hindi na kailangan. Kasi yung word na yan, nasa puso mo na. Next slide. He was with the children. Next slide. He was with the children in the wilderness. Ang Panginoon. Coming out of Egypt in the form of light. He spoke to Abraham in the form of a man. He spoke to Moses in the form of a man. He spoke to Moses in the form of a man. He spoke to the church in the form of a man. His son, Jesus Christ. He is speaking through His church today. Ngayon, siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang bride. Sapagkat ikaw ay mangangaral ng magandang balita. So He is speaking through His church today. Sa pamamagitan ng kanyang iglesia ay nagsasalita ang Panginoon through the anointed church of the living God. Bakit? Kasi hindi lang nakikinig, kundi binubuhay yung word na napapakinggan. Through vessels of clay, yung mahinang sisidlan. Amen, yung walang kwentang putik na yan. Amen, dito ginagamit ng Panginoon. You are the branches, I am the vine. Ang vine, hindi siya namumunga. Pero yung branches siya yung namumunga. Eh, ikaw yung mga branches, dapat ikaw yung mamunga. Amen. God is still speaking in the Word, since Jesus is the present Him. So, in the Word, since Jesus, as you present Him. So, nakita ng mundo si Jesus kasi ikaw ang kanyang manifestation. Amen. That's how the Word see. You are written epistle, read of all men. Your life tells what you are. So makikita mo kung sino ka. Pag binuhay mo yung word, ikaw ay anak ng Diyos. Shall we say praise the Lord? Amen. Gising na ba tayo? Amen. Next slide. Siguro last na to. 1 Corinthians 6, verse 18. Flee fornication. Every sin that man doeth is without the body. But he that committed fornication sinned against his own body. So magsitakas kayo sa pakikipagkapit. Amen? Lumayo sa mga kasalanan. Dapat malinis yung indwelling place ng ating Panginoon. Kaya hindi basta-basta mag-alay sa Ark of Covenant, dapat malinis. Dapat may dugo. Amen? Kasi doon titira ang ating Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon kay William Branham, don't drink, don't smoke, sapagkat gagamitin yung katawan mo. Amen? To call the bride. Amen. 19. What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own. Ibig sabihin, hindi mo na pag-ari ang sarili mo. Wala ka ng free moral agency. Hindi na, wala na epekto sa'yo. Kasi gagawin mo yung ginagawa ng Word. Sapagkat ikaw ay living epistle ng ating Panginoon. For you are bought with a price. Therefore, glorify God and your body.
Glorify God sa Diyos na nasa katawan mo. Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So lahat ng buong pagkatao mo, spirit, body, and soul, ay pag-ari ng Diyos. Pinili ka na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen. Upang ipangaral ang kanyang magandang balita. At ikaw ang maging witnesses, amen, sa mga nations. Shall we say praise the Lord? Amen. Shall we clap our hands to the Lord? Amen. Salamat sa Panginoon. Praise God, tayong lahat ay tumayo. Tawag ko yung mga ating mga musician. I believe na tayo yung mga mangaral ngayong umaga. Lahat tayo mangaral. Amen. Ng salita ng ating Panginoon. Okay? I feel the pull. Yes, Lord God. And I begin to cry. Praise the Lord. It's peace to know exactly why. Praise God. I can't explain with tongue or pen. Thy spirit's groaning deep within. It must be God. It must be God here in my soul. Hallelujah. 'Cause I feel the pull. Oh, I feel the pull. O, tinawag ka ng Panginoon. I feel the pull. I hear the call. Hallelujah. I hear the call. And I know moving me to give my all. He speaks to me. Hallelujah. Yes, Lord. And I agree. Oh, Lord, please come and take control. Lord, please come and take control. I feel the pull. Praise God. I wait to hear the words and with each line and praise. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. Tinawag mo ang bawat isa. Hallelujah. To give a higher praise. Praise God. There's a deep call to the deep, like a great man pulling me. I know for sure. I know for sure. Tinawag ka ng Panginoon upang ipangaral ang kanyang salita. 'Cause I feel the pull. Hallelujah. I feel the pull. I feel the pull. I hear the call. I hear the
Panginoon. Hallelujah. And I know His Spirit's Moving me to give my all. Hallelujah. He speaks to me, He speaks to me, And I agree. and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. I feel the pull. Hallelujah! Hallelujah! I hear the call. We worship you, Father God. Salamat sa pagtawag, Panginoon. And I know His Spirit's Moving me to give my all. He speaks to me, And I agree. Lord, please come and take control. I feel the Lord, please come and take control. I feel the pull. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Father God. We worship you, Lord. Salamat sa pagtawag, Lord God. Amen. Praise God. Tinawag ka upang maging witnesses sa mundong ito. Upang ipangaral ang salita. So, napakapalad ng isang nobya na tinawag natin, Panginoon. Amen. Just bow your head. Tayo manalangin, Lord God, muli, salamat po, Diyos, sa mga salita mo, Lord God, na kung saan tumawag sa amin. Lord, kung minsan, Lord God, nahirapan na po kami, Lord God. Kung minsan, ang daming trials, daming pagsubok sa buhay namin. Ngunit, Lord, wala kami magagawa. Tinawag mo kami. Ano mang mangyari, Lord God, ay kami maglinig ko sa iyo, Lord God. Ano mang gawin ng kaaway, Lord God, kami maglinig ko sa iyo, Lord. Lord, na matulungan mo bawat isa, Lord God. Nawa ang iyong salita ay manahan sa aming puso. Lord, isulat mo, Lord God, ang salita sa puso namin, Lord God. Wala po kaming kakayahan. Wala po kaming makakaya, Lord God, upang ma-overcome, Lord God, ang panahon ito, Lord God, na lukewarm, Panginoon. Ngunit, Lord, salamat, Lord God, na binigyan mo kami ng Holy Spirit, Lord God, upang magtagumpay, Panginoon. Lord, salamat sa salita mo, Panginoon, na nagbigay buhay. Salamat sa Spirit, Lord God, na kung saan ibubuhay namin ang salita mo, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, sa umaga ito, Lord God, sa mapagpalang umaga, na kami, Lord God, ay mga magandang balita. We worship you in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.